mga kabugtuan namon, mga igkasiwaray nun. Hayaan niyo po kaming magbahagi sa inyo ulit, no? Gaya ng nakagawian namin na magbahagi sa inyo ng mga iilang kaalaman hinggil sa aming pananampalataya. Alam po namin na busy kayo at meron kayong mga pinagkakaabalahan, pero harinawa dahil dito sa aming mga ginagawang pagpupursiging magpaliwanag hinggil sa Islam ay mabuksan po ang inyong mga isipan, mabuksan po ang inyong mga puso sa tunay na pagkilala at pag-unawa sa Islam. Sapagkat gaya ng sinabi ng aking kasamahan dito, ang Islam ang pinaka-misunderstood na relihiyon. Dala na rin po ito siguro ng mga black propaganda na makikita natin kaliwat kanan na naninira hinggil sa pananampalatayang Islam. At ganon din naman na hindi rin naman din namin itinatanggi na mayroong mga iilang mga tao na nagpapakilala silang Muslim daw sila, ngunit gumagawa ng mga paglabag sa mga katuruan ng Islam. So dito po namin, ang amin pong layunin dito mga kababayan, ay ipaliwanag po sa inyo yung aming katuruan kung gaano kaganda ang Islam. Kasi sa totoo lang, ang tao, lalo na sa atin, sa panahon natin ngayon, sa panahon ng social media, madaling maghanap ng mga information, ng mga kaalaman, doon lang din sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, di ba? Sa social media. At ang kadalasan makikita nila na naka-upload doon ay puro lahat paninira. Hindi po sa nagmamalinis kaming mga Muslim, hindi po sa dahil kami ay mga perpekto o banal na mga tao, hindi po ganon. Ang gusto lamang po namin kung ano po yung prinsipyo at ang pinaka-main core na turo ng Islam, yun po yung maunawaan ninyo. At direkta po mula sa aming mga Muslim, maunawaan nyo po yun at hindi po ninyo makuha ang ibang maling impormasyon sa Islam sa ibang mga tao. Sa totoo lamang po, ako po ay dating Romano Katoliko. Hindi po ako Muslim dati. Ako po ay dating Romano Katoliko na nag-Muslim. Kaya kung meron man akong gustong paliwanagan sa aking natagpuang pananampalataya, which is ang Islam, yung dati kong pinanggalingan na relihiyon, yun yung gusto ko sanang paliwanagan. Sapagkat gusto kong makita ng mga kababayan natin yung nakita ko sa Islam bilang dating Romano Katoliko. Gusto kong makita nila kung gaano kaganda ang Islam, taliwas sa nakikita nila sa social media at sa mga black propaganda ngayon tungkol sa mga Muslim. Aminin po natin at sa hindi. Hindi po ba, mga kababayan, kapag nakakarinig kayo, hindi naman po sa lahat, pero kadalasan, lalo na sa mga taong hindi nagsasaliksik talaga ng tunay na kaalaman sa Islam, kapag narinig nila ang mga salitang gaya ng salitang Muslim, ang kanilang naiisip, masama agad. Hindi po lahat. Wag niyo po kaming, don't get us wrong na lahat po. Hindi po. Pero kadalasan, dahil sa black propaganda ng social media, sa telebisyon, pag ang binabalita, di ba, masama, lalo pat sangkot ang Muslim dyan, laging ine-emphasize nila, Muslim. Which is kabaliktaran sa ibang pananampalataya. Kapag nakakagawa naman ang ibang pananampalataya ng pagkakasala, hindi naman ine-emphasize kung siya ay Katoliko, kung siya ay Iglesia ni Cristo, kung siya ay Baptist, kung siya ay Mormons. Hindi po ba, mga kababayan, napaka-unfair sa aming mga Muslim na sa bawat paggawa ng isang Muslim ng masama, kaakibat doon at kadikit doon sa kanyang pangalan ang kanyang pagiging isang Muslim. Na para bagang ang kasiraan ng isang Muslim ay kasiraan na ng lahat. At ang kasalanan ng isang taong nagkamali ay kasalanan na ng lahat ng Muslim. Yun po yung aming pinaglalaban na sana hindi ganun. Hindi ganun ang pangunawa ng ilan sana sa ating mga kababayan. Sapagkat ang tao ay tao lamang.
hindi po lahat ng Muslim sasabihin nating banal at mga sumusunod sa katuruan. Gayon din naman sa ibang pananampalataya. Hindi naman po lahat din. Halimbawa, kagaya po halimbawa, sinasabi ko to lagi na halimbawa. Katulad ng kamay natin, yung ating daliri sa kamay. Mayroon tayong hintuturo, may hinlalaki. Kung baga yung limang daliri natin sa isang kamay natin, hindi pare-pareho ng laki. Nandyan yung hintuturo, nandyan yung hinlalaki, nandyan yung kalingkingan. Pareho ang tawag sa kanya, mga daliri. Pero hindi sila magkakapareho ng laki, hindi rin sila magkakapareho ng taas. Pero pare-pareho sila tinatawag na mga daliri. Ganon din sa mga Muslim. Hindi lahat ng mga Muslim mabubuti yung ginagawa. At yung ginagawa nila, hindi lahat yun kinuha nila sa batas ng Islam. O di kaya sa turo ng Islam. Sapagkat mga kababayan, kung kayo po ay magsasaliksik sa kaalaman at katuruan ng Islam, napakaganda po sa totoo lang. Kung kayo ay mag-aaral ng malalimang pag-aaral hinggil sa pananampalatayang Islam, makikita nyo po yung kagandahan ng Islam gagaya ng pagkakita ko sa akin nung ako ay naging isang Muslim na ako ay dating isang Romano Katoliko. Isipin nyo po mga kababayan, mantakin nyo po mga kababayan, sa pamamaraan lang ng pagkilala nila sa nag-iisang Diyos, unique masyado ang katuruan ng Islam. Kakaiba. Na kapag sinabi ng Islam na katuruan, isa lang ang Diyos, isa lang talaga ang Diyos. Di ba? Hindi kami naniniwala na ang Diyos nagkatawang tao. Hindi kami naniniwala na ang Diyos may anak. Hindi kami naniniwala na ang Diyos ay mayroon siyang kawangis o mayroon siyang katuwang sa paglikha ng kalangitan at kalupaan. Yun po ang tinatawag na oneness of God, oneness of Allah. Pinaka-unique na turo ng Islam. Kaya kaming mga Muslim, saan man kayo magpunta ngayon, saan mang sulok ng mundo kayo magpunta, kapag tinanong ninyo ang isang Muslim, despite ng kanilang pagkakaiba ng lingwahe, siya man ay maging isang Muslim na Japanese, siya man ay maging Chinese na Muslim, o galing siya sa Africa na Muslim, galing siya sa Amerika, sa Alaskang Muslim, ito po ang pinaka magandang katuruan ng Islam, na kapag sinabi naming isa lang ang Diyos, kapag tinanong mo ang Amerikanong Muslim, Pilipinong Muslim, Japanese na Muslim, lahat ng sigurong lahi na Muslim, pag tinanong mo siya, iilan ang Diyos mo at sino yung Diyos mo? Isa lang po ang sagot. Di ba? Ang sasabihin niya, ang Diyos na kinikilala ko, isa lang. Hindi nanganak, hindi pinanganak, walang tatay, walang nanay, walang kawangis, walang katulad. Napakagandang katuruan. At isa lang po ang ibibigay sa iyong pangalan. Kasi yun po ang pagkakaisa ng mga Muslim. Alam niyo po kung ano yung pangalan na kinikilala ng mga Muslim, o sino po yung kinikilalang Diyos ng mga Muslim? Ang pangalan niya po, Allah. A-L-L-A-H, Allah. Sa ibang mga lugar, pag Japanese ka, Muslim ka, oo. Sino Diyos mo? Allah. Amerikano ka, sino ang Diyos mo? Allah. Ikaw ay isang German, o ikaw ay Muslim, anong pangalan ng Diyos mo? Allah. Yun po ang pagkakaiba. Hindi po, kahit saan ka po magpunta, ang pangalan ng Diyos na kinikilala ng mga Muslim, isa lang. Napakaganda po mga kababayan. At isa pa po sa kagandahan na nakita ko sa pananampalatayang Islam, pagdating po sa pagsamba ng mga Muslim, napakaganda mga kababayan. Alam nyo po, yung mga Muslim, kapag nagdarasal sila, wala pong kagaya nila. Halimbawa, ang mga Muslim, nagdarasal sila ng 5 beses obligatory sa loob ng isang araw. Kayo po mga kababayan, meron po ba kayong relihiyong alam na inuobliga sa bawat membro nila na magdasal ng 5 beses sa loob ng isang araw? Yung iba, may mga counter sila na, hindi kami nga 24 hours kami nagdadasal. Hindi po. Ang ibig ko pong sabihin, obligado talaga. Yung iba kasi pwede kang magdasal sa loob ng isang araw ng higit sa 5 beses. Pero yung consistent ka, every day, 24 hours a day, kailangan kang magdasal ng 5 beses sa loob ng isang araw. Wala pong ganitong relihiyon mga kababayan. Na sa bawat pagdadasal mo, maglilinis ka. Huhugasan mo yung kamay mo, huhugasan mo yung mukha mo, yung paa mo, magmumumog ka,
Huhugasan mo lahat kasi bakit? Maghahanda ka pa para humarap sa Diyos. Kaya nga sinasabi ko lagi na ang mga Muslim napakaganda ng katuruan. Ang problema, maraming mga sumisira, maraming black propaganda, maraming mga sa social media nagkalat na pinapasinungalingan nilang Islam. Pero despite ng lahat ng ito, alam niyo po ba mga kababayan, na ang Islam ang pinaka-fastest growing religion. Meaning, ang Muslim po ngayon sa buong mundo ay tinatayang nasa 1.4 billion. 1.8 o 1.4 billion po ang Muslim sa buong mundo. At bawat araw po ay may pumapasok na hindi Muslim na sila ay nagmumuslim. Araw-araw po mga kababayan. Hindi po tumitigil ang mga taong pumapasok sa Islam. Despite ng kasiraan na ginagawa nila, despite ng black propagandang ginagawa nila. Kasi ang mga tao hindi naman lahat ay blind follower lang. O di kaya naniniwala lang kung ano yung mga sinasabi dyan, sabi-sabi dyan sa social media. May mga tao nagsasaliksik sila ng katotohanan, tinitingnan nila yung kaalaman bago nila i-absorb yun kung totoo ba o fake news ba yan. Uso naman talaga ngayon ang mga fake news, mga kababayan. Kaya ang kagandahan po ng Islam, mga kababayan, pag nagdasal, tingnan nyo po, ang mga Muslim, sabi kanina ng aking kasamahan dito, sabi niya, gandang gawain na ginagawa nilang katatawanan sa aming mga Muslim. Pag sinabi nilang, Muslim yan, bakit? Kasi tumutuwad-tuwad yan eh. Hindi po ba? Tumutuwad-tuwad yan. Ang Muslim, pag nagdasal yan sila, tumutuwad-tuwad. Alam nyo po ba, mga kababayan, di ba? Nakaka-offend sa amin yung sabihan kaming mga Muslim tumutuwad-tuwad. Hindi po yan. Alam nyo po ba na ang lahat ng mga propetang pinadala ng Diyos, simula kay Moses, kay Solomon, kay David, kay John the Baptist, kay Jesus Christ, hanggang sa pinakahuling propeta, ang pamamaraan ng pagsamba nila sa Diyos, kung papaano sila mag-communicate sa Diyos, at kung papaano sila sumamba sa Diyos, ay sa pamamagitan ng sinasabi ninyong pagtuwad-tuwad. Kasi ito yung pinakamataas na uri ng pagsamba na ipapakita ng isang taong siya ay sumasamba sa Diyos. Hindi po ba mga kababayan? Sa mga naunang panahon, yung panahon ng mga hari, mga rena, hindi po ba kapag may mga bisita ang hari at pupunta siya doon sa palasyo ng hari, bago sila pumunta doon, kausapin ng hari, sila muna ay nagpapatira pa sa hari. Tanda ng paggalang at pagrespeto nila sa hari. Sa Islam po, ipinagbabawal na ikaw ay magpatira pa maliban lamang sa Diyos. Kasi sa Kanya lamang. Tingnan niyo po yung kumbaga ginagawa nilang katatawanan na ang mga Muslim tumutuwad-tuwad. Ang pagsamba na ginagawa ng mga Muslim na nagpapatira pa, isinusubsub po nila ang kanilang noo. Ito pong noo natin. Hindi po ba kapag ang isang tao may pride, taas noo, hindi po ba sa atin, sa kasabihan natin, taas noo kahit kanino? Kapag itong noo mo, isinuko mo itong noo mo, yung forehead mo, mga kababayan, ito po yung ultimate ng pagpapakumbaba. Ikaw kaya, halimbawa, nagkasala yung anak mo sa'yo, tapos yung anak mo sa'yo pumunta sa harapan mo, hindi lang sa lumuhod, hinalikan yung paa mo, sinubsob yung kanyang ulo, o yung kanyang noo doon sa lupa, at humihingi ng kapatawaran sa'yo, hindi ka ba maaawa? Kasi yun po ang ultimate na pagpapakumbaba ng isang tao. Kaya yun po yung ginagawa ng mga Muslim, hindi po pagtutuwad-tuwad yung ginagawa namin, kundi ito po ang pinakamagandang uri ng pagsamba. Just imagine niyo po, ikaw bilang isang tao, mayroong kang dangal, mayroong kang pride, mayroong kang karangalan, taas noo kahit kanino. Pero pagdating sa Diyos, ikaw ay mananalangin, hihingi ng kapatawaran, hihingi ng biyaya, hihingi ng lahat ng makamundong bagay dito sa mundong ito. Para pagbigyan ka ng Diyos, ang gagawin mo, maghuhugas ka, maglilinis ka, at ang gagawin mo, magpapatira pa ka. Hindi po ba? Di ba? Sa pamamagitan, ang umpisa ng dasal ng Muslim, sinasabi nilang Allahu Akbar, tinataas ang kamay. Ibig sabihin, sumusuko. Sa umpisa pa lang ng dasal ng Muslim, sumusuko na sila sa Diyos.
Pagdating doon sa pagyuko at pagdating doon sa pagpapatirapa, isusubsub mo yung noo mong pinakamataas na bahagi ng katawan mo, isusubsub mo sa lupa at doon ka hihingi ng kapatawaran ng biyaya at lahat ng pangangailangan mo dito sa mundong ito. Try nyo po mga kababayan, ang hamon ko sa inyo. Tanungin nyo ang inyong mga sarili ko ngayon, papaano ba kayo? Kung hindi kayo Muslim, papaano ba ako sumasamba sa Diyos? Kagaya ng Romano Katoliko, hindi po ba? Tayo nananalangin sa Diyos, nagsasign of the cross, nagsisimba, pero never in your mind na sumagi sa isipan ninyo na magpatira pa kayo. Try ninyo mga kababayan. Baka sakali makita ninyo ang sign ng tunay na pagsamba sa Diyos. Pumunta kayo, pagdating ninyo sa bahay, pumunta kayo sa kwarto ninyo, magpatira pa kayo, isubsub ninyo ang inyong ulo at manalangin kayo sa Diyos. Napakasarap ng pakinamdam. Isusuko mo yung lahat ng meron sa iyo bilang isang tao at ipapaubaya mo lahat sa Diyos. Yun po ang ibig sabihin ng pagpapatirapa at pagsamba ng mga Muslim na yun po yung ginagawa naming mga Muslim. Kaya napakaganda ng katuruan ng Islam. At napakarami pa pong mga katuruan ng Islam na hindi po alam ng ibang pananampalataya at ang alam lang nila yung kasamaan na meron kaming mga Muslim o yung kasamaan lang na nakikita nila sa social media. Napakaganda po ng katuruan ng Islam. Mantakin mo ang Muslim nagdadasal sa loob ng isang araw ng 5 beses, paladasalin ng Muslim. Mantakin mo ang Muslim naghuhugas ng 5 beses sa loob ng isang araw. Mantakin mo ang mga Muslim nagpapaalala palagi sa paggalang sa magulang. Ang Muslim po, pinapahalagahan yung paggalang sa magulang, pinapahalagahan ang paggalang sa kapitbahay, pinapahalagahan ang kaibigan, kahit po sa pakikipagtransaksyon sa business, pinapahalagahan at pinagbabawal ang pagdaraya, ang pagsisinungaling, at ano pa mang mga magagandang katangian na dapat tinataglay ng isang tao. Makatao na mga karakteristik ay ina-affirm, ay pinapatunayan ng pananampalatayang Islam. Ganun po yung aming pananampalataya. Sana po mga kababayan, sa susunod na maririnig ninyo yung salitang Islam, sa susunod po na marinig ninyo yung pananampalatayang Islam at ang Muslim na salita, hindi po masama sana yung pumasok sa isipan ninyo. Lastly, gusto ko pong ipaliwanag sa inyo yung salitang Islam at Muslim. Islam-Muslim kasi ito yung medyo magkasintunog. Islam is an Arabic term. Arabic word na kapag narinig ng isang tao, Islam, hindi mo mauunawaan. Kagaya halimbawa, kung ikaw ay isang Tagalog, nakarinig ka ng isang word na Japanese, hindi mo mauunawaan. Halimbawa, kasi bakit Japanese? Pag sinabi naming Islam, hindi mo mauunawaan kasi isa itong Arabic term. Arabic word. Hindi man kayo Arabo, hindi man tayo Arabo para maunawaan natin. Pero kapag dinefine natin, pinaliwanag natin kung ano pala yung Islam, ang ibig sabihin pala ng Islam, ito ay isang katagang Arabic na nagmula sa salitang ugat na salam. Ibig sabihin ng salam is kapayapaan, peace. Yung pong isa sa kagandahan ng Islam, peace-loving people po. Despite na sinasabi nilang mga Muslim, mga terorista, mga radikalista, kung ano-ano pa man, peace-loving people po ang mga kababayan, ang mga Muslim. Ang ibig sabihin ng Islam is from the word salam, na ang ibig sabihin ng salam ay peace. Hindi po ba isa sa common knowledge ng mga hindi Muslim, kapag Muslim daw, pag nagtatagpo ang dalawang Muslim, ang sabi, Assalamu alaikum. Di po ba? Assalamu alaikum. Napakagandang katuruan ng Islam, mga kababayan, na sa bawat pagtatagpo ninyo, kayong dalawang Muslim, ang pagbati ninyo, ang pagbati po namin, hindi good morning, hindi good evening, hindi good afternoon. Ang pagbati po namin, araw at gabi. Kapag nagtagpo ang dalawang Muslim, sasabihin niya, Assalamu alaikum. From the word salam, peace. Assalamu alaikum. Ang ibig sabihin ng Assalamu alaikum, ang ibig sabihin nito ay Assalam, ang kapayapaan ay sumainyo o sumaiyo. Malalim po ang pagpapakahulugan ng Assalamu alaikum o peace be with you. Ibig sabihin, once na ang isang Muslim nag-declare, nagbumati sa isang kapatid niyang Muslim ng Assalamu alaikum, ibig sabihin, nagdideklara siya na ikaw nakausap ko,
na binati ko ng assalamu alaikum, dinideklara ko sa iyo na ikaw ay payapa sa akin, ikaw ay ligtas sa akin, meron tayong kapayapaan, hindi kita aapihin, hindi kita sasaktan o ano paman. Yun po ang ibig sabihin ng pag-declare mo sa kanya na ikaw ay magiging assalamu alaikum, mapayapa ka sapagkat ikaw ay binibigyan ko ng kapayapaan. Kaya pag narinig yun ng isang kapatid na Muslim, ang sagot niya naman, wa alaikum salam. Ibig sabihin, at sumaiyo rin ang kapayapaan. Yun pong ibig sabihin nun. Yun pa lang sa pagbati pa lang mga kababayan, tungkol sa aming pagbati, napakaganda. Hindi gaya ng good morning. Batiin mo yung kaibigan mo dyan sa umaga pag sinabi mo, good morning. Papaano kung hindi good ang kanyang morning? Nung kagabi, hindi siya nakatulog. O di kaya yung asawa, pag sinabi mong good morning, hindi good morning sapagkat kagabi, yung asawa niya outside di kulambu siya. Di ba? Paano naging good ang kanyang morning? Sa Muslim, hindi. Umaga, tanghali, gabi, ano pa man tanghali, ano pa mang araw yan, ano pa mang kalagayan yan, ang pagbati, assalamu alaikum. Bakit? Dinideklara mo sa kanya ang kapayapaan. At the same time, kaganda, napakagandang turo. At the same time, pinapanalangin mo siya na siya ay maging ligtas, maging payapa, at maging maayos ang kanyang kalagayan. Hindi lang deklarasyon ng kapayapaan, kundi panalangin sa kanya na maging mapayapa siya. At gagamitin mo yung salitang pangalan. Isa sa mga katangian ni Allah, as-salam, ang kapayapaan, si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ganun po mga kababayan, ang mga katuruan ng Islam. Yun po yung gusto naming ipaliwanag lamang sa inyo nang hindi po kami naninira sa ibang pananampalataya sapagkat kami naniniwala na ang Islam kung tama o tama ang iyong relihiyon, hindi mo kailangan manira ng ibang pananampalataya. Tatayo ang iyong pananampalataya at ito lang ang tatalakayin mo kahit hindi ka magbanggit ng ibang pananampalataya sapagkat tama ka at nasa tama ang iyong doktrina at tama ang iyong pananampalataya. Hari na ba po ay nagbigay kami ng konting kaalaman tungkol sa aming pananampalataya at inshallah subhanahu wa ta'ala, kung may mga katanungan po kayo, gusto nyo pong mas matutunan pa ang Islam, i-search nyo lamang po sa Facebook o di kaya sa TikTok o di kaya sa tungkol sa Islam. Meron po kaming opisina dito sa may 3rd floor YKS building, dito po sa Zamora Street, sa tabi lamang po ng Youth Plus. Dito po sa Youth Plus Clinic at saka sa tabi po ng XYZ, papunta doon, XYZ Hotel. Ang pangalan po ng aming tanggapan, Ikhlas Tacloban. I-search nyo lamang po Ikhlas Tacloban sa Facebook. Meron po kayong makikita doon, Facebook account namin, inshallah. Kung meron po kayong mga katanungan at kung meron po kayong gustong malaman o gusto nyo pong pumasok sa Islam, wag po kayong magatubili, wag po kayong mahiya na pumunta po sa aming tanggapan. Kaya hanggang dito na lamang po mga kababayan. Maraming salamat po at pasensya na po sa abala sa inyo at naway nagbigay po kami ng konting kaalaman at ng konting kaliwanagan sa inyong mga isipan, sa inyong mga puso at isipan, mga kababayan. Maraming salamat na mga salamat sa inyong atanan. Maupay nga gabi yung atanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.